Ngayong pandemic, lahat tayo ay nag-iingat na huwag mahawahan ng virus. Pero ang magagawa lang natin ay mag-isolate, mag-mask at mag-sanitize dahil hindi natin nakikita ang virus. Gaano ba kasi ito kaliit? Sinasabing ito ay 0.125 microns in diameter. That's 0.000000125 meters. Napakaliit. Pero nakakatakot kasi sa bawat isang bahing ng isang taong infected sa virus ay umaabot ng 80 billion virus ang meron dito. That's 80,000,000,000 na virus. Napakarami. At kapag ganitong tipo ng mga numbers ang pinag-uusapan, madalas ay nire-represent natin in scientific notation para umikli. Bali natitira na lang ay significant figures, tapos yung maraming zeros kanina ay ginagawa na lang natin power of 10. And sa halip na isulat natin yung buong power of 10, ay mas pinapaikli pa ito gamit ang exponents. Dahil ang exponents, as we will explain later, ay pinaikli lang na repeated multiplication. Halimbawa itong 2 times 2 times 2. Ito ay repeated multiplication dahil parehong number lang yung paulit-ulit nating minumultiply sa kanyang sarili. In this case, 3 times. Kaya pwede nating isulit ito as 2 raised to the power of 3, kung saan ang 2 ay tinatawag na base at ang 3 ay yung exponent. So sinasabi ng exponent kung ilang ulit nating minumultiply ang base sa kanyang sarili. Ang susunod na example naman ay isang power of 10, 1 million, na actually ay product lang ng 6 na 10. Kaya ito ay pwede nating isulat as 10 raised to 6. So kapag patuloy pa tayo magmumultiply ng mga 10 dito, ay lalaki lang ng lalaki yung exponent. At kapag nag-divide naman tayo ng nag-divide ng 10, ay liliit ng liliit ang exponent. So paano kapag umabot tayo sa 0 exponent? Makikita nyo na palaging 1 ang sagot dito. At pag tinuloy pa natin ang pagdi-divide ng 10, ay magsisimula ng maging negative ang ating exponent. At mapapansin nyo na sa denominator na lumalaki ng lumalaki yung power of 10. Kaya sa example kanina ay nagawa nating i-represent ang isang napakalaking number gamit ang 10 raised to a positive exponent at ang isang napakaliit na number naman gamit ang 10 raised to a negative exponent. So isa ito sa mga useful applications ng exponents. Ginagamit din ang exponents sa pag-predict kung ilan ang pwedeng mahawahan ng isang taong may virus. Halimbawa, sabihin nating bawat isang mahawahan ay kaya ring makahawa ng hanggang 2 tao. Kung hindi natin ito aagapan, after ng 10 ulit lang nito, ay makukompute natin na 1,024 na ang infected ng virus. Kaya ang ganitong klase ng pagdami ng bilang ay tinatawag na exponential growth at ganito ang kanyang itsura sa graph. Medyo mabagal sa simula pero biglang tataas na napakatarik. Ganito rin ang ine-expect na growth curve ng networking, compound interest at bacterial growth. Okay, so kita na natin kung bakit useful na mag-represent ang numbers using exponents. Pero paano kapag itong mga numbers na ito ay inoperate na natin sa isa't isa? Kailangan lang ay alam natin itong mga rules of exponents. Una ay multiplication rule. Sabi rito, basta pareho ang base ng mga numbers na minumultiply, ay kunin lang ang sum ng exponents at ganun pa rin yung base. For example, 3 raised to 2 times 3 raised to 6. Kung i-expand natin ito both as repeated multiplication, makikita natin na, oo nga, the answer is just 3 multiplied 8 times to itself. Tandaan lang na kapag magkaiba yung base, hindi natin ito pwedeng gawin. Pangalawa ay division rule. Ganun din, pareho lang yung base ng ating quotient. At ang exponent ay yung difference ng exponent sa taas at exponent sa baba. Magiging obvious din ito kung gagawin nating repeated multiplication yung numbers sa taas at baba. Next ay power of a power rule. Halimbawa itong si 10, naka-raise na siya sa 2. Tapos ni-raise mo pa itong 10 raised to 2 to 3 naman. Sabi sa rule na to, pwedeng kunin mo lang yung product ng exponents at ganun pa rin yung base. I-prove natin to by expanding this into tatlong 10 raised to 2 multiplied to each other. And ayon sa multiplication rule kanina, ay kukunin lang natin yung sum ng mga exponents na to kasi pare-pareho naman sila ng base. At ang sum nga ay 6.
which is the product of 2 and 3 kanina. By the way, kapag ang exponent ay 2, usually binabasa ito as squared. At kapag 3 naman, binabasa ito as cubed. Madalas kasi silang gamitin sa pag-compute ng areas at volume sa geometry, kaya may special na tawag sa kanila. Susunod na rule ay power of a product rule. So, kung may numbers ka na multiply to each other, tapos yung product na to ay raised to an exponent, pwede mong i-distribute yung exponent sa bawat number. Para patunayan, halimbawa ay itong product ng 4 at 6 ay naka-raise to 3. So, diba yun ay tatlong 4 times 6 multiplied to each other. Ngayon, dahil sa commutative property ng multiplication, ay pwede nating i-rearrange ang order ng mga to at hindi magbabago ang product. Ngayon, kita na natin na oo nga, parang 4 raised to 3 times 6 raised to 3 lang yung kanina. Take note, hindi mo pwedeng i-distribute ang exponent kapag addition yung nasa loob. Subukan mo with 2 plus 3 raised to 2 para makita na hindi ito equal sa 2 squared plus 3 squared. Ang last rule ay ang power of a fraction rule. Sabi rito ay pwede raw i-distribute ang exponent sa numerator at denominator ng fraction. Madali itong magigets kung aalalahanin natin na ang fraction ay para lang division at ang division ay para lang multiplication ng reciprocal. So same lang pala tong rule na to sa power of a product rule kanina. Actually meron pang dalawang rule pero napakita ko na agad ito kanina. Yun ay yung zero exponent rule na nagsasabing any number raised to 0 is equal to 1 at negative exponent rule na nagsasabing kapag ang exponent ay negative, ito ay equal sa reciprocal ng parehong number kung naging positive yung exponent. So ito na ang summary ng topics natin for this video and kung may mga tanong kayo ay comment lang kayo sa baba, okay? Thank you!